Nito mga idol, andito na naman si Idol Chef. May panibago na naman siyang gagawin. Mayroon nga siyang plastic dito na binubutas gamit ang kutsilyo. Pagkabutas nga niya dito sa plastic na to ay bumuhos nga yung napakaraming octopus na maliliit. Pagkalagay nga dito sa palanggana ni Idol Chef ay ito inuugasan, ginamitan niya na rin ng salaan para mailipat na dito sa isang lagayan. Napakarami nga ang inugasan dito na octopus na maliliit ni Idol Chef at ito nga hugas na inilagay na dito sa malaking kawali. Kaya nga umpisa na dito ni Idol Chef magluto. Ito na nga inumpisa na nga niya sa angkutsa, halu-haluhin hanggang sa maging ganito na ang itsura at kumatas na nga yung tinta niya. Ang bilis nga magluto dito ni Idol Chef at ito pinapakita na sa atin kung ano ang naging itsura ng pagkakaluto niya dito sa maliliit na octopus na to, tapos nilagyan na nga rin ng harina. Pagkalagay nga ng harina dito ay hinalo-halo lang to ni Idol Chef hanggang sa maging ganito ang itsura, tapos inilagay dito sa stainless na salaan. At napakarami nga nitong ginagawa dito ni Idol Chef at yung tinta, tapos binuhusan na rin siya ng napakaraming tubig dito. Pinapakita rin sa atin dito kung anong ginagawa dito ni Idol Chef. Bawat isa ay binubuhusan niya hanggang sa maging ganito ang itsura. Pagkatapos nga niya mabuhusan ng tubig ay inilagay naman dito sa plastic na to at ito ibubuhol na. Yan nga dito ay tinuturuan tayo ni Idol Chef paano ang tamang pagbubuhol dito sa plastic at ilalagay naman dito sa oven at mayroon niyang pagbilang 1, 2, 3, oh. Pagkatapos nga niya magbilang ay kinuha niya na kagad, wala lang, inilagay niya lang talaga dun sa oven para madagdag at humaba yung video niya. Pagkatapos nga makuha dun sa oven ay inilagay na nga dito sa palanggana niyang green na green. Ito nga tamang flexing pa siya at ipapakita sa atin paano niya tinutusok to. Kaya ito na ang kinalabasan ng pagkakatusok niya, tamang-tama to at masarap lalo na pag inihaw na. Kaya ito na, nagsalang na din si Idol Chef ng sinaing dito. Hindi na nilagyan ng tubig pero nagbilang pa siya doon. Yun, binalikan niya, maglalagay pang araw kasi siya ng coconut milk. At ito na nga, binubuksan na yung coconut milk. Ilalagay na dito sa bigas niya. Yan kasi ang magpapasarap daw at magpapabango pa. Para lalong mas sumarap ay ito naman ang paboritong nilang brand, ang Sasa, para magkaroon din ng mas masarap na lasa at kulay itong kanin na to. Ibinuhos na nga ni Idol Chef yun at napakarami nga nun at marami naman din yung bigas na gagawin niya o lulutuin niya. Kaya tamang halo-halo lang. Naglagay na din siya ng tubig dito, sakto lang, at naglagay na din siya ng dahon dito para mas lalo pang bumango. Pagkatapos nga mailagay yung dahon ay tamang halo at ito na tinakpan na, iniwan muna saglit yun dahil nga meron na naman siyang lulutuin. Kaya ito inumpisa na ni Idol Chef maggisa-gisa dito. Napakarami nga ng sangkap at ang lalaki pa ng sili ang nakikita natin dito. Hindi niya talaga tinitipid to hanggat hindi umuusok ang puwet mo. Kaya nga tuloy-tuloy lang dito si Idol Chef sa paggigisa niya at tamang halo-halo lang siya, tapos ilalagay na nga yung mga octopus na inilagay dito sa stick, hindi naman pala iihawin. At pagkalagay nga ng mga octopus dito, ito ipinakita na ni Idol Chef ang mga sangkap na gagamitin niya ulit. Naglagay na nga siya dito na napakaraming betchin. Ewan ko na lang kung hindi ka pa mahilo-hilo. Pagkalagay nga ng betchin ay tamang halo-halo lang at inilagay na nga yung tinta niya kanina. Ito yung pinakuluan kanina ni Idol Chef. Grabe, taob talaga yung isang kalderong kanin mo dito sa sobrang sarap nito. At ito na yung kanin, itsurang biryani rice na o Java rice. Dahil tapos na nga magluto si Idol Chef, eto na ang plating time. Napakarami nga ang nailuto niya dito. Meron pang pepino at grabe, hindi talaga mawawala yung sobrang lalaki ng mga sili na yun. Kaya pinapakita dito ni Idol Chef yung mga sangkap na ginamit niya. Subukan mo na.